Morning everyone, we are the group 2 and the topic that we're going to discuss is all about the social contract theories. So, here are the presenters of group 2. First is Liangel Posas, John Joseph Libiano, Camille Pruna, Ginny May Ruales, Paul Roca, and Christine Joy Samson. The topics that we're going to discuss is about consent, justice, and social contract. And I am John Joseph P. Lubiano and I am the first presenters of our report. Here are the definition of our topic. First is social contract theory says that people live together in society in accordance with an agreement that establishes moral and political rules of behavior. Some people believe that it will be according to social contract we can live morally by our own choice and not because a divine being requested. Second is philosopher Stuart Rachel suggests that morality is the set of rules governing behavior that rational people accept on the condition that others accept them too. Next is social contracts can be explicit such as laws or implicit such as raising one's hand in class to speak. The US Constitution is often cited as an implicit example of part of America's social contract. Here is a comprehensive integration of the key concept. First is origins and concept. So, sa origin and concept, so alam naman po natin na ang ibig sabihin nito is yung pinagmulan at konsepto. So, ito po ay tumutukoy sa simula o pinanggalingan ng isang bagay. Ito po ay maaaring nanggaling sa isang lugar, tao, ideya, o kahit anong elemento. So, sa concept naman po, so it is abstract or concept ng mga ideya na binubuo ng mga kaugnay na kaisipan. So, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng malalim na pag-iisip at karanasan. Next naman po ay social contract theories emerged during the Enlightenment period and are central to constitutionalism. So, sa theories naman po na ito, so ito po yung teorya ng pagkakakilanlan ng lipunan. So, ito ay isang mahalagang konsepto sa agham panlipunan. So, ipinakilala ito noong 1970s ng mga social psychologists na sina Henry Tajfel at John Turner. So, ayon po dun sa teorya, ang pagkakakilanlan ng isang tao sa isang grupo ay mas mahalaga kaysa sa pagkakakilanlan bilang isang individual. So, meron po sila dong tatlong pangunahing bahagi ng teorya. So, ang una po dun ay yung pagkakategorize dun sa lipunan na kung saan ang mga tao ay nag-uuri sa sarili at sa ibang mga grupo. Next naman po ay yung pagkakakilanlan sa lipunan na kung saan naman po nais ng mga individual na mapanatili ang positibong pagkakakilanlan sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng favor o nakatayuan sa kanilang grupo kaysa sa ibang grupo. And the last po ay yung paghahambing nila dun sa lipunan na kung saan naman po ang favoritism sa loob ng grupo ay maaring magkaroon ng resulta sa negatibong paraan o negatibong kinalalabasan nito at diskriminasyon laban sa ibang grupo. So, sa pangatlong concept naman po, the concept revolves around individuals consenting either explicitly or tacitly to surrender some freedoms to the ruling authority in exchange for the protection of the remaining rights and the maintenance of social order. So, dito naman po ay umiikot sa mga individual na pumayag, tahasan man o palihim na isuko ang kanilang kalayaan sa mga otoridad. So, sa konseptong pong ito ay yung pag-aalay ng kalayaan sa kapalit na proteksyon at kaayusan sa lipunan ay may kaugnayan sa karapatang pang-individual. Ang last naman po dun sa key concept is yung the state of
nature. So dito naman po ay tumutukoy po ito dun sa ating kalikasan na kung saan tumutukoy din sa pangkalahatang kalagayan. So kasama dito yung halaman, hayop at iba pang bagay na may buhay sa ating kapaligiran. So meron po ditong ilan sa mahalagang issue ng na tumutukoy dun sa kalikasan. First po is yung pollution. So marami sa atin ang nawawala ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kasama na ang yung mga pabrika at ibang uri ng negosyo. So yung ilog natin ay madalas na napupuno ng basura at ang mga chemical mula sa mga pabrika ay nagiging dahilan ng ng pagkamatay ng isda o mga halamang dagat. Kasunod po is yung pagpuputol ng puno or yung deforestation. So ang patuloy na pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. Ang mga puno ay mahalaga sa paglilinis ng hangin at pag-absorb ng tubig. Next po is yung pagbabago ng klima or climate change. Ang pollution ay nagdudulot ng malakas na bagyo, sobrang init at matagal na tagtuyot. And last po is yung kawalan ng kaalaman. Minsan hindi na po natin napapahalagahan ang kalikasan. So kailangan natin magkaroon ng kamalayan at disiplina sa pag-aalaga nito. So after ko pong maipaliwanag yung comprehensive integration of the key concept, so dumako naman po tayo dun sa key figures in social contract theories. So meron po ditong 4 na tao. So first is si Thomas Hobbes. Thomas Hobbes was an English philosopher. Hobbes is best known for his 1951 book Leviathan, in which he expounds an influential formulation of social contract theory. He is considered to be one of the founders of modern political philosophy. Hobbes was born prematurely due to his mother's fear of Spanish Armada. So, si Thomas was born on April 5, 1588 and he died on December 4, 1679. So, si Hobbes po ay yung isang philosopher na niwala na ang tanging paraan upang makatakas sa estado ng kalikasan ay ang lumikha ng isang kontratang panlipunan. So, ang mga tao ay lumikha ng isang kontrata sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa kapayapaan, pagsang-ayon sa isang hanay ng mga batas at paglikha ng isang soberano. Ang kontrata ay ginawa sa mga tao upang protektahan ang kanilang sarili mula sa isa't isa. Philosopher naman po or next theory ay gawa naman po ni John Locke. So it was an English philosopher and physician widely regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and commonly known as the father of liberalism. So John Locke, born on August 29, 1632 and he died on October 28, 1704. So he is the first major proponent of naturalism. Writes was John Locke. He famously claimed that all human individuals have a right to life, liberty, and property. So, ang pilosopo ng English at teoristang pampolitika na si John Locke, 1632 to 1704, so siya ay naglatag ng maraming batayan para sa Enlightenment at gumawa ng mga pangunahing kontribusyon sa pagpapaunlad ng liberalismo. So, next naman po is si Jean-Jacques Rousseau. So, Rousseau born on June 28, 1712 and he died on July 2, 1778. So he was a Genevan philosopher, writer, and composer. His political philosophy influenced the progress of the Age of Enlightenment. Jean-Jacques Rousseau was the father of the French Revolution. The concept of liberty and democratic rights were the French Revolution's most significant legacies. The last one is Immanuel Kant. Immanuel Kant was a German philosopher and one of the central Enlightenment thinkers, born in Königsberg
Kant's comprehensive and systematic. He was born on April 22, 1724 and he died on February 12, 1804. So Kant is the fundamental idea of Kant's critical philosophy is human autonomy. He argues that the human understanding is the source of the general laws of nature that structure all our experience, and that human reasons give itself the moral law, which is our basis for belief in God, freedom, and immorality. Good day, everyone. So I will discuss about one of the key figures in social contract theory, which is Thomas Hobbes. The state is often described as the state of nature. Thomas Hobbes, 1588-1679, argues in favor of absolute monarchy. He published his book, The Leviathan, in 1651. In this book, he gave a striking exposition of the theory of social contract. His object was to defend the absolute power of the monarchy, and he used the doctrine of the social contract to support it. Prominent theories. So, si Thomas Hobbes, 1588-1679, ay isang kilalang philosopher na sumulat ng aklat na Leviathan noong 1651. So, sa aklat na ito, ipinapaliwanag niya ang teorya ng social contract o kasunduan ng lipunan. Ayon kay Hobbes, sa state of nature o natural na kalagayan ng mga tao, walang gobyerno o batas. Dahil dito, lahat ay may karapatan gawin ang anumang nais nila. Nagdudulot daw ng kaguluhan at takot. Sa estado na ito, ang buhay ay may solitary, poor, nasty, brutish, and short. So, upang maiwasan ang ganitong kaguluhan, sinabi ni Hobbes na kailangan ang social contract. Ang mga tao ay may nagkakasundo na isuko ang ilang karapatan nila at magbigay ng kapangyarihan sa isang namumuno ng monarkiya upang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Sa ganitong paraan, ginamit din ni Hobbes ang teorya ng social contract upang suportahan ang idea ng absolute monarchy kung saan ang hari o reyna ay may ganap na kapangyarihan. Ang layunin din ni Hobbes is ipakita yung absolute monarchy na kinakailangan upang maiwasan ang kaguluhan at takot sa natural na kalagayan ng mga tao. So next is Thomas Hobbes. So, man entered into government safety. So ito naman, si Thomas Hobbes is nagpanungkalan na ang mga tao ay pumasok sa pamahalaan upang makamtan ang kaligtasan. So, kumbaga nais ng mga tao na maging ligtas at protektado mula sa kaguluhan at karahasan, kaya sila ay nagkasundo ng magtatag ng pamahalaan. The main role of government is to protect its citizen. Para kay Hobbes, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay protektahan ang mga mamayan nito. So, kumbaga, ang pamahalaan ay naroroon upang tiyakin yung kaligtasan ng lahat ng tao. Ito ay pinakamahalagang tungkulin nito. Rights and liberty always come after safety and protection. So, ayon sa kanya, ang mga karapatan at kalayaan ay dapat laging ikalawas sa kaligtasan at proteksyon. Ibig sabihin, mas mahalaga ang kaligtasan ng lahat kaysa sa mga individual na kalayaan. Halimbawa na lang nito is, mas mabuti may curfew sa gabi kung ito ay nagdudulot ng mas ligtas sa ating komunidad kahit na ito ay limitasyon sa kalayaan. Never overthrow the government because doing creates anarchy and then there is no safety. So, ibig sabihin naman ito ay
Sinabi rin ni Hobbes na hindi dapat pabagsakin ang pamahalaan kahit gaano pa ito kasama dahil maaaring magdulot ito ng anarkiya o kaguluhan. Kung papabagsakin ang pamahalaan, magkakaroon ng kaguluhan at wala nang magpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Halimbawa na lang nito sa mga bansa kung saan nagkakaroon ng civil war o digmaang sibil. Madalas na nagiging magulo at mapanganib ang buhay ng mga tao dahil walang matatag na pamahalaan na poprotekta sa kanila. So sa ganitong sitwasyon, walang kaligtasan ng sino man. Kaya mas mabuting panatilihin ang pamahalaan kaysa magdusa sa kaguluhan. So next is the safety of nature. It was pre-political and not pre-social. So ibig sabihin nito, bago pa man nagkaroon ng formal na pamahalaan, ang mga tao ay namuhay na ng sama-sama sa lipunan. Ibig sabihin, may interaksyon na sila sa pagitan ng mga tao kahit wala pang formal na batas o gobyerno. Man was neither selfish nor self-seeking or aggressive. Sa estado na ito, ang mga tao ay hindi likas na masama o marahas. Sila ay may kakayahang makipagtulungan sa mga tao. Men were equal and free to act their true fit but within the bounds of the law. So, ang men were equal and free to act ay ang lahat ng tao ay may pantay na karapatan at kalayaan na kumilos. So, walang sino man ang mas mataas o mas mababa kaysa sa ibang pagdating sa kanilang mga karapatan. Ang they true fit naman, ang mga tao ay may kalayaang magpasya at gumawa ng mga bagay na nasa tingin nila ay tama at naaayon sa kanilang mga kagustuhan at pangangailangan, but within the bounds of the law. So ito naman, ang mga tao ay dapat sumusunod sa mga batas at regulasyon na umiiral sa kanilang lipunan. Hindi nila maaaring gawin ang anumang nais nila kung ito ay labag sa batas. So, sa madaling salita, ang mga tao ay may kalayaang kumilos ayon sa kanilang nais, ngunit ang kalayaang ito ay may hangganan na itinakda ng mga batas upang matiyak na ang bawat isa ay protektado at may kaayusan. Yun lang po, and thank you po. Ako naman po ang next sa magre-report. Ang sa akin po ay si John Locke. Hindi ko na po babasahin sa PPT, papaliwanag ko na lang po. Si John Locke daw po ay naniniwala sa isang uri ng pamahalaan kung saan ang mga tao ang siyang pumipili ng kanilang kinatawan upang magdesisyon para sa kanila. Hindi po siya sang-ayon sa mga hari na may ganap na kapangyarihan at iniisip niya na kung ang isang hari ay hindi nagprotekta sa mga karapatan ng tao, may karapatan ang mga tao na alisin ang hari na iyon. Naniniwala din po si John Locke na ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay protektahan ang mga bagay ng mga tao tulad ng kanilang mga tahanan at ari-arian. Kung hindi ginagawa ito ng pamahalaan, maaaring maglaban ang mga tao. Ayon po sa teorya ni John Locke na matatagpuan sa kanyang dalawang aklat hinggil sa pamahalaang sibil na inilathala noong 1690 ay nagtataguyod ng karapatan ng mga tao na alisin ang hari mula sa kanyang kapangyarihan kung siya ay lumalabag sa kanilang kalayaan at ari-arian. Sa aspeto naman po ng etika, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging makatarungan at pagrespeto sa mga karapatan ng bawat isa. Ayon po kay John Locke, may karapatan ang mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at protektahan laban sa pang-abuso ng kapangyarihan ng hari. Next naman po ay si John Locke pa rin po. Ayon naman po uli sa kanya, ang pangunahing nga pong tungkulin ng pamahalaan ay protektahan ang mga pag-aari ng mga bagay ng mga mamamayan. Kung hindi nagagawa ng pamahalaan ang tungkuling ito at hindi maayos na napoprotektahan ang mga mamamayan, may karapatan ang mga tao na labanan o magrebelyon. Ito rin po ay nagpapatunay lamang noong himagsikang Amerikano. Mula naman po sa pananaw ng etika, ipinapakita ng prinsipyo ito ang kahalagahan ng patas na trato, katarungan at pagprotekta ng karapatan ng bawat individual. Ang next naman po ay si
Jean-Jacques Rousseau. Si Jean-Jacques Rousseau naman po ay sumusuporta sa direct democracy kung saan lahat ay may boses sa paggawa ng desisyon. Siya po ay kilalang manunulat mula sa France noong 18th century sa kanyang kilalang aklat na The Social Contract na inilathala noong 1762. Ipinaliwanag niya ang kanyang teorya. Mula sa perspektibong ethical, ang pagsuporta ni Rousseau sa direct democracy ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pantay-pantay na pagtingin, patas na pagtrato at kolektibong kasunduan ng mga tao sa pamamahala ng kanilang sarili. Next naman po ay kay Jean-Jacques Rousseau pa rin po. Ayon po sa kanya, lahat ng tao ay pantay-pantay at walang likas na karapatan na mamuno sa iba. Sinabi po niya na ang lehitimong autoridad ay nagmula lamang sa mga kasunduan o covenant na ginagawa ng mga tao. Sinusuportahan din po ni Rousseau ang pinakamahigpit na anyo ng direct democracy kung saan pantay-pantay ang boses ng lahat sa paggawa ng mga desisyon. Mula po sa pananaw ng etika, ipinapakita ng ideya ni Rousseau ang pagkahalagahan ng patas na pagtrato, pagkakapantay-pantay at ang voluntaryong pagsang-ayon ng mga individual sa pamamahala. Ipinaglaban din po niya ang isang sistemang ang autoridad ay batay sa mutual na kasunduan, hindi sa pang-abuso ng kapangyarihan. Ang pananaw po ng ethical na ito ay nagpataguyod ng ideya na dapat magkaroon ang lahat ng boses kung paano sila pamunuan. Yun lamang po yun sa akin. Salamat. Good day everyone, I'm Jenny May F. Ruales and I will discuss about Immanuel Kant. Immanuel Kant, 1724-1804, nagpapatunay na isang representasyonal na sistema ay dapat pinamunuan ng isang monarka o pamahalaan na may puso para sa kapakanan ng mga tao at nagtataguyod ng balanseng sistema na kung saan ang gobyerno ay kumakatawan sa kagustuhan ng mga tao habang pinamunuan ng isang matatag at mabuting leader. Ang social contract ay isang moral na balangkasan na nililimitahan ang kapangyarihan ng soberanya na tinitiyak na ang gobyerno ay kumikilos para sa kapakanan ng mga tao. Samantala, ang mga estado ay nananatili sa isang likas na kalagayan ng mga potensyal na tunggalian sa isa't isa na nangangailangan ng mga pagsisikap tungo sa pandaigdigang kaayusan at kapayapaan. Ayon pa kay Immanuel Kant, ang kanyang pananaw sa panlipunang kontrata ay binibigyan diin ang makatarungang lipunan ay tinatag sa makatwirang pahintulot ng mga individual. Ang pahintulot na ito ay hindi lamang isang makasaysayang katotohanan kundi isang makatwirang prinsipyo na tinitiyak ang pagiging litimo ng mga institusyonal pangpolitika. Sa pananaw ni Kant, ang orihinal na kontrata ay isang moral na balangkas na kung saan sumasang-ayon ang mga individual na bumuo ng isang lipunang pinamahalaan ng mga batas na ginagalang ng kanilang atomiya at katalinuhan na nagdudulot ng isang makatarungang kaayusang pampolitika. Ang di makatarungang lipunan ay nabigo, makamit ang pahintulot na ito at sumakatawid kulang sa pagiging lehitimo. Social contract. Ang kontratang panlipunan ay nag-aalok ng mahalagang pananaw sa filosofiyang pampolitika na binibigyang diin na ang mga prinsipyong etikal ay dapat gumagabay sa ugnayan ng Estado at mga mamamayan upang lumikha ng isang patas at makatarungang lipunan. Yun lang po. My name is John Palmero. I'm the next reporter in this group. This topic is all about the social contract, justice. Social contract theory says that people live together in society in accordance with an agreement that establishes moral and political rules of behavior. Some people believe that if we live according to a social contract, we can live morally by our own choice and not because a divine being requires it. So, ang justice, ang teorya ng social contract ay nagsasabi na ang mga tao ay namumuhay ng makasama sa lipunan ayon sa isang kasunduan na nagtatag ng moral at political rules of behavior. May ilan na naniniwala na kung tayo ay mabuhay ayon sa isang social contract, maaari tayong mabuhay ng moral sa ating sariling pagpili at not because of sa pagpili ng isang
taong divine. One is, social justice is the nation that everyone deserves equal economic, political, and social opportunities irrespective of race, gender, or religion. Ibig sabihin, ang katarungang panlipunan ay bansa na ang bawat isa ay karapat-dapat sa pantay na pang-economy. Ito man ay pang-politika at panglipunang oportunidad, anuman ang lahi, kasarian o maging ang iyong religion. The next one is restorative or corrective justice seeks to make whole those who have suffered unfairly. Retributive justice seeks to punish wrongdoers objectively and proportionately. Ang restorative o corrective ay naglalayong gawin ng buo ang mga nagdusa ng hindi patas. So, ibig sabihin nito na kapag hindi patas yung nangyayari is need natin gawin ang tama. Ang retributive justice ay naglalayong parusahan ang mga gumagawa ng mali, objectively and proportionately. And the last is, justice is the one of the most important moral values in the spheres of law and politics. Maintain legal and political systems that maintain law and order are desirable, but they cannot accomplish either unless they also achieve justice. Ang justice ay isa sa pinakamahalagang moral values in spheres o sa larangan ng batas at ng politics. Ang mga sistem ng politics na nagpapanatili ng bawat batas at sa kaayusan ay inaasam, ngunit hindi nila ito magagawa ng maayos kung hindi rin nila makakamit ang justice. Consent is a permission for something to happen or agreement to do something. So, ito ay isang fundamental na konsepto batay sa ideya ng pagbibigay ng pahintulot o pagkilala ng autoridad sa iba't ibang spheres. Sa konsepto ng ethics at political philosophy, ang consent ay nagpapahayag ng permission sa isang bagay na gagawin o pagkilala sa isang tiyak na authority. Sinasabi po dito na ang consent ay magkakaroon ng malalim na kahalagahan ng moral sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Ngunit may iba't ibang opinion sa scholar tungkol sa mga uri ng concept na nagbubuo ng mga tiyak na obligations at mga conditions sa pagpapahayag ng pahintulot sa moral at legal na makabuluhan. Sa ethical and political thoughts, consent plays a crucial role sa pagtatag ng political legitimacy. Mga teorya sa social contract dating back to ancient philosophers tulad ni Plato at higit pang prominently accurated by 17th century thinkers tulad ni Thomas Hobbes at John Locke. Iminahong na legitimacy of state of authority ay nag-uugat sa government. Ang consent ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo tulad ng express o tacit na parehong mahalaga sa pagtiyak ng mga obligation sa moral at bahagi ng contractual. Sa modern at discourse ng ethics and legal, actual consent, whether explicit or implied, is pivotal in understanding moral duties and obligations.